Tingnan yung asawa ko. Napaka-liit niya kasi bangin yan. Yan lang talaga yung gusto niya. Mag-light up ng fire. Kasi hindi hindi man itong asawa ko. Ay. At ito pa rin yung status ng ating shower pan. Hindi talaga matapos-tapos kasi everybody is busy doing stuff outside. Kasi malapit na deadline namin sa HOA, Homeowners Association. Pag makita nila na hindi tapos yung sa labas, magka-penalty na kami. Kaya itong mga trabaho dito inside, most of them I do myself para makasave tayo. And yan, ito pa rin. But you know, this shelves, it has to be installed there. Para yan sa mga chechebureche na ilalagay natin dyan. But yeah, kahit until now, hindi ko pa rin na-test yung jacuzzi heated tub natin. Dahil yung aming electrical engineer, hindi na bumalik dito kasi busy siya. And then, so na-install na ng aming plumber ito. Nung bumalik na yung electrician engineer namin, yun, kailangan na itong tanggalin ulit. Napaka-complicated talaga. But anyway, kailangan tanggalin para ma-install yung mga electrical wires dyan sa ilalim. But oh well, ganito talaga ang buhay. So yan, i-continue ko yung tiling dyan. And then my husband is the one who would clean up. He will clean up the grout and all the white stuff there. Tapos, ilalagyan niya ng grout. Kita niyo yung difference? That one and over there. Yan ay walang grout. Yan ay may grout na. So it has to be like fully grouted. And then, i-clean up. See the difference of a clean tile compared to an unclean tile. So, husband ko yung in charge dyan kasi ako yung nag-install. If you can look at my other videos, please, kung paano install or paano gumawa ng shower pan or shower stall in my previous videos, please go and watch it. It's really fun. But anyway, salamat po. Yan lang po for today. Thank you. Bye-bye. So, yan po yung drainage natin. So, ilagay natin ang mga pebbles dyan para yung tubig natin ay hindi magta-stuck up dun sa ating soil. So, kaya lang hindi ko pa matanim yan or ma-transfer yan kasi kailangan pang i-treat natin yung mga peste dyan. Yung mga aphids at saka iba pa. So, standby na lang muna ito dito. Hindi ko talaga siya pwedeng ma-transfer. Pag nagkasakit siya, pagalingin muna natin before siya i-transfer. Hopefully, this thingy will thrive on its new environment over here. At tingnan nyo ang aming kapaligiran. Enjoy muna natin ang ating mga, what do you call this one, greeneries dito. Yung ating foliage dito. Dahil in a few months time, yung lahat ay mawawala na. Hindi lahat, leaves lang yung mapu-fall. Tapos, mag-hibernate sila. And then, after that, pag spring na, mag-sprout na naman yung mga leaves. Before maagas yung mga leaves niya, ay mag-change siya ng colors. During fall season, mag-change yung mga leaves. Magiging orange, magiging red, magiging yellow. So, hopefully, we will have a good fall season this time. And moreover, hopefully, we will have a good winter. Sana hindi masyadong malamig. Tingnan nyo, nag-change na yung mga colors nila. Then after that, malalagas na yan lahat. So, enjoy muna natin ang ating kapaligiran ngayon because malapit na silang mag-change ng color. Sakit na yung payod ko. And I'm not so happy with my mixture kasi parang nadamihan ata ng regular soil fill itong aking combination mixture. So, kukunan ko muna yan ng ilang amount tapos transfer ko doon. I think I need to put on more potting mix in there para magustuhan ni Miss Tangerine. Hi, na low bat yung cellphone ko, but anyway, I'm using my husband's cellphone. So, yan na po yung kabuuan ng ating trabaho today. So, minimix ko na lang yung, as what I've said earlier, yung regular soil with potting mix soil para sa kanyang kabuhayan. But anyway, hopefully, Tangerine will survive. And then, tapos, ilalagay natin siya dito sa mainit while the init still lasts. Kasi in a few months time, magiginaw na. And since this is a tropical plant, kailangan dalhin sa loob
pag gumiginaw na yung kapanahunan natin. So, yun lang po. Salamat! Sorry sa ano dyan, no? Kalat dyan. But guys, I am really horribly sad, distraught. Kasi guys, alam niyo naman ako, I'm an animal lover. Tapos nung nag-drive kami, nakakita ako ng raccoon. Parang nasagasaan siya, pero ano, hindi naman, wala namang dugo doon. Parang nasa gilid siya ng daan. Tapos para siyang pusa namin. Para siyang pusa namin, guys. Nasa gilid ng daan. And I told Cory, Bart, can you please stop? I-check ko lang kung okay lang siya. Ayaw ng asawa ko. Kasi raccoon is like a wild animal. Hindi naman yan nangangagat eh. Bakit kaya ako ganito? I just love animals so much na para akong tinutorture pag nakita ko na nag-ano sila, nagsasuffer sila. Nung sa Pilipinas pa nga ako, guys, may nakita ako nagpusa. Yung kuting bang maliit na tinapon sa daan, ikinuha, tinakbo ko kasi nasa papunta na sa gitna ng daan. Malapit ako masagasaan, guys, dahil kinuha ko yung pusa. I mean, that's how crazy I am with animals. And yeah, ngayon I'm really, really depressed, guys. Like, I don't know. Nagpe-pray ako, Lord, please help me. Why do I have this kind of feelings for animals? Nang nade-depressed talaga ako. And I hope that that raccoon, if it's still alive, na somebody would come and pick it up, rescue it, bring it to the vet. Life. Sakit ng puso ko, guys. Sakit ng puso ko. Guys, kawawa naman itong mga roses ko. Oh, parang 2 days ago or 3 days ago, buds pa lang yan. Tapos, namumulaklak na siya. Tapos, madali din siyang mag-wither. Kasi, once a day lang ako makapunta doon. Kung makapunta ako doon. Tapos, once a day lang din sila madiligan. Tapos, napakainit ang panahon ngayon. So, yan. Madali silang nalusyang. Pero ganun talaga ang buhay, wala pa kaming water supply dyan. So hindi talaga sila madiligan. Hindi talaga sila madiligan twice a day. So yun, hapon lang pag nakapunta ako or yung asawa ko dyan. Yan, as usual ay ating ipuprune ang ating halaman. Yan. See? Sorry, but wala ka na dito.
Ngayon, kukumustahin na naman natin si Miss Tangerine. Oop. Ayan na siya, ayan na siya. Oh. Kumusta ka naman dito, Missy, ha? Do you need more water? Yes, you need water. Kailangan ng diligan. Alright, dilig, dilig, dilig. So, yan. O, di butasan na lang natin dito. You know what this is for? No. I might use that later. Well, I don't know. I'm trying to, you know. Tapos, duk-duk again. And then, lagyan natin ng kaunting maliit na finish nail. Tapos, duduk-dukin ulit. Pero, hindi na siya masyadong loud kasi may buslot na ni-drill na natin yung buslot. Center punch. Center punch. Kasi chisel, ito pang ano ito eh, pang kay ano, kahoy. But then, wala akong center punch. So, common sense na tayo. Ow! Oh, careful. I think it's time for me to close. It's time for demos now. Demos. Oh, it hurt! Bibilhin ko sana ito kasi sabi nila eh, clearance 75% off. So, this one is $398 for 3 pieces. Kaya lang, nung tinanong ko yung tao, hindi pa na lower down yung price. Hintayin pa daw yung manager. So, kung 75% off, eh, magiging $100 na lang yan. So, bibilhin ko siya kasi ang ganda. Pero magtatawag ako tomorrow and see if this will be priced down.